Yan. So mag-intermediate accounting po tayo, no? Topic natin ay accounting for defined benefit plan under ng employee benefits. So dito sa accounting for defined benefit plan, meron itong anim na frequently asked questions, no? So number one, pagko-computing ka ng PBTBO ending balance, ayan, FBTA ending balance, net defined benefit liability or asset, defined benefit cost to be appeared in P&L. Then itatanong din sa'yo yung defined benefit cost to be appeared in OCI. And finally, yung total defined benefit cost. So ito yung mga frequently asked questions ng accounting for defined benefit plan. And para masagot natin ito, class, no, para sagutan natin itong questions 1 to 6, dumiretso tayo sa problem solving. Okay, so meron tayo dito short problem solving. Ayan. The following information are taken from the actuarial valuation report for 8-month company's defined benefit plan. So, given dito yung fair value of plant assets and PVTBO ng January 1, meron ding past service cost, current service cost, benefits paid to retirees 300,000, meron ding net loss on settlement, excuse me, may actuarial loss, merong return on plant assets 90,000, at merong discount rate based on high quality corporate bonds 10%. So sagutan muna natin class yung first two questions. Magkano ang PBBBO and FBPAN? So to answer these two questions, mag-T account na lang tayo. No, T account na lang. So T account for PBBBO. Okay. So PBBBO, it is a memorandum record for retirement benefit liability. So dahil memorandum record for liability, ang balance na nasa credit, normal balance niya, credit side. Okay? So, ito naman yung mga transactions affecting PBDBO. So, nadadagdagan siya ng current service cost or acronym na lang, no? Past service cost, PSC. Tapos, interest cost, the typical na, parang typical na liability account lang na nagkakaroon ng interest, no? So, meron yung PBDBO. Meron siyang interest cost. Tapos, dagdagan din, nadadagdagan din ang PBDBO ng actuarial loss. Tapos, typical na liability account, nababawasan siya ng benefits paid pag may mga binabayaran tayong mga retirement benefits sa ating mga retiring employees. And nababawasan siya pag mayroong mga actuarial gain, syempre. So, syempre, being a liability record, therefore, ang normal side niya ay credit, ending balance nasa credit. So, gagamitin lang natin itong T account na to para makompute yung frequently asked question number 1, magkano ang balance ng PDPTO and T. Okay? So, beginning balance, no? Ayan. Beginning balance ng PBBBO, we have 1.6. Current service cost, we have 400,000. Past service cost, we have 200,000. Interest cost, so beginning balance times rate times 9. So dito, ang interest cost is 116. So paano siya nakuha, class? Paano nakuha si interest? So, um, 1.6 times 10% times 1 year. January to December. Kaya yan, 160. Okay? So, actuarial loss given 10,000. Benefits paid given then 300,000. Actuarial gain ay 0. So, yan. Okay? Therefore, answer natin sa frequently asked question number 1, magkano ang ending balance ng PBTBO? Answer natin is 2,070,000. Okay? 2,070,000. So sa T-account ng PBBBO, nakikita nyo yung mga transactions affecting the PBBBO. No? And if you are wondering saan napupunta yung corresponding debit account nan, like for example, ito, current service cost 400,000 credit to PBBBO. So nasaan yung debit side? Ang debit side ng class, makikita natin sa PNL. Okay, sa PNL. Ha? Yung debit side ng past service cost, ganun din, nasa PNL. Yung interest cost, syempre sa PNL din yan. Actuarial loss, 10,000. So, sa OCI yan. Ha? Okay. Same with actuarial gain sa OCI. Ayan. Okay. So, yan. Tapos na tayo sa frequently asked question number 1. Sagutan na natin yung frequently asked question number 2. FPPA ending balance. So, ganun din. Plus, mag-T account na lang tayo dito. T account na lang. FBPA, Fair Value of Plant Assets. Para saan ang Fair Value of Plant Assets? Siya ang pangbayad ng PBBBO. Okay? So, typical na asset account,
normal balance niya nasa debit, beginning balance. So, nadadagdagan ng FPPA kapag merong mga contributions to the fund. Ayan. Okay, so syempre dapat laging may laman. Laging may laman yung fund natin, no, para pambayad ng retirement benefit. Okay? And syempre yung fund natin plus naka-invest ito para kumita ng income, para magkaroon ng return on investment. So yan yung return on plan assets. No? Return on plan assets. Nasa debit side. Okay? Kailan nababawasan? Pag nagbabayad tayo ng retirement benefit, benefits paid. Therefore, ending balance typical na asset account nasa debit. Okay. So sagutan na natin class yung question number 2. Beginning balance ng FPPA is 1.4 billion. Contributions, wala namang binanggit dito kay 8-man company, so 0. No? Return on plan assets class, given sa problem 90,000, benefits paid given din 300,000. Therefore, ang sagot natin dito sa question number 2, ang ending balance is 1,190,000. Okay. So pag nakita nyo na class si return on plan assets, pag nakita nyo na si return on plan assets, ayan, sanayin nyo na ang mga sarili nyo na i-breakdown na agad ito. Again, pag nakita nyo si return on plan assets, i-breakdown nyo na agad kasi ang composition ng return on plan assets ay dalawa. Aggregate yan ng interest income in FPPA and remeasurement gain or loss. So, sa madaling salita, itong 90,000 na to, hahatiin natin sa interest income and remeasurement loss. Yung breakdown ng 90,000. Okay? Interest income, FBPA, beginning balance times rate times time. So, dito, meron tayong 1.4 million, tapos ang discount rate ay 10% times 1 year. 1.4 million times 10% times 1 year equals 140%. So, yan yung interest income. No? Okay? Kung 90,000 yung return on plan assets at 140,000 dyan yung interest income, therefore, magkano ang remeasurement gain or loss? Okay, very good. No? Ang remeasurement gain or loss dito is 50,000 remeasurement loss. Okay. So, ang breakdown ng 90,000 is 140,000 doon interest income, tapos yung negative 50,000 remeasurement loss. Okay. So, syempre class, saan nire-report ang interest income na 140,000? Syempre, mapupunta yan sa P&L. O P&L yan. Okay? Yung remeasurement loss na 50,000, saan naman mapupunta ito? Sa OCR. Okay, yan. Okay, so yeah, pinumpleto lang natin yung breakdown ng return on assets. So, tapos na tayo sa questions 1 and questions 1 and 2. Masasagutan na natin yung frequently asked question number 3. Magkano ang net defined benefit, liability, or asset? So para masagutan natin ito, class, kunin lang natin yung answer natin dun sa frequently asked questions number 1 and 2. Magkano ang FPPA? 1,190,000. Para saan ang FPPA? Pangbayad ng PBBBO. No? 2,070,000 yung utang. 2,070,000 yung liability. Tapos yung pambayad mo, 1,190,000 lang. So, ibig sabihin, hindi sapat yung pondo mo, hindi sapat yung fund para ma-cover yung liability. Therefore, merong net defined benefit liability, 880,000. So, answer natin sa number 3, 880,000. Frequently asked question number 4. Itatanong sa iyo, class, kung magkano ang defined benefit cost in P&L. So, paano natin sasagutan ito? Frequently asked question number 4. So, makinig. Makinig. Ipapakita ko sa inyo ulit yung ginawa nating account dun sa frequently asked questions number 1 and 2. So, ito yung TBDBO. Ay, sorry, teka. O sige, para magkasya yung ating solution, sige. Medyo adjust natin yung space. Ayan, para lang mas mapaliwanag ko ng maayos kung paano natin sasagutan itong number 4. Again, ipapakita ko sa inyo yung ginawa natin. Yung ginawa natin sa frequently asked questions number 1 and 2, PBDBO and FPPA.
So ito yon, di ba? Kung naaalala niyo yung mga T-account na yan. So syempre class, dahil ang tinatanong dito, magkano daw ang defined benefit cost na mag-a-appear sa sa PNL, no? Sa PNL. Yan, PNL. Therefore, kukunin lang natin dito class yung may mga PNL. Yung mga PNL items. Okay? So basically, ganyan na maging starting point natin sa pagsagot sa question number 4. Kunin lang natin yung mga P&L items dito sa ating T-accounts ng PBTB and FTBA. Okay? Okay? Kaya yung T-account ng defined benefit cost in P&L, ganito yung itsura niya. Okay? Current service cost nasa debit. Past service cost, debit din. Yung interest cost nasa debit din yan. So, syempre, kapag interest income, nasa credit. Okay? Nasa credit yan. Tapos, last, dagdagan lang natin kung T-account natin ang tinatawag na settlement loss, syempre nasa debit yan. Pag loss expense, nasa debit. Otherwise, kung gain yan or income or settlement gain, nasa credit side. No? Tapos, dagdagan din natin ng isa pang item. Ito, hindi pa natin to na-discuss, hindi pa talaga natin to napag-uusapan. Interest cost in effect on asset ceiling. Ilagay ko na lang muna dyan, ha? Okay, pero again, wala pa naman tayong asset ceiling na kinoconsider dito sa Aikman Company. Okay? Usually, ang balance ng defined benefit cost, ayan, nasa debit. So, pwede din naman niya maging credit. Pwede niya maging credit. Pero mas madalas siyang nasa debit. Ayan, balance nasa debit. Okay? So, apply na natin dito sa problem solving. Current service cost 400,000. 100,000. Past service cost 200,000. Settlement loss given siya yung 40,000. Net loss on settlement. Of course, pag may settlement loss, wala nang settlement gain. No? Settlement gain zero. Interest cost, so interest income is 140,000. Interest cost yung na-compute natin kanina sa PBTDO, 160,000. And wala pa tayong pinag-uusapan na asset ceiling dito, therefore zero pa lang. Okay. Balance, therefore answer natin sa frequently asked questions frequently asked question number 4 is 660,000. Okay, so ayun. Next natin, ano ang susunod? O yan, frequently asked question number 5. So ganun pa rin, pagkukumpiting ka lang ng defined benefit cost, pero this time in OCI. And syempre, by referencing dun sa ginawa natin sa number 4, malamang nagkaka-idea ka na kung paano natin sasagutin ito. No? Syempre, pakita ko lang ulit yung mga ginagawa natin T-account. And this time, ang kunin naman natin yung mga nasa OCI. Yung mga OCI items. Okay? O, sige, pagsabayin na natin yung 5 at 6. So, dahil kukunin lang natin yung mga OCI items, no? Ganito yung magiging itsura ng T-account natin. So, defined benefit cost, OCI. So, syempre, pag loss, nasa debit. Remeasurement loss ng FPPA. Actuarial loss ng PBTBO. And wala pa tayong pinag-uusapan na asset ceiling, pero nilagay ko na rin. Remeasurement loss ng effect on asset ceiling. Okay? So, sa credit side naman, syempre, yung gain, remeasurement gain, ng FPBA, actuarial gain ng PBTBO, at yung remeasurement gain ng effect on asset ceiling. Okay? So balance, usually nasa debit, pero pwede rin niyang maging credit. Depende sa figures. No? So sagutan na natin to class, gamitin lang natin yung T-account, remeasurement loss. Oh, na-complete natin to kanina, di ba? Aalala nyo pa? Yung binreakdown natin, yung return on plan assets, na-complete na natin to class, 50,000. No? 50,000. Actuarial loss, given to sa problem, actuarial loss, 10,000. So, syempre, wala namang asset ceiling na pinag-uusapan, magiging zero na yan. Actuarial gain, o zero na rin yan. Remeasurement gain sa FBBA zero, and remeasurement gain ng effect on asset ceiling is zero. Therefore, answer natin sa question number 5, magkano ang defined benefit cost in OCI? 60,000. Debit. Okay. And finally, question number 6, no, magkano ang total defined benefit cost? So, syempre, pagkasamahin lang natin yung mga na-complete nating defined benefit cost. Una, yung defined benefit cost na nasa PNL, 660,000. Tapos,
Defined benefit cost na nasa OCI, 60,000. Therefore, answer natin sa frequently asked question number 6, 720,000. Ayun. Okay, so kung ikaw ay clueless or kung hihirapan ka dito sa topic ng employee benefits, particularly sa defined benefit plan, ang maaari kong i-advise sa'yo, siguro mag-focus ka muna sa pagsagot ng mga frequently asked questions na binanggit ko dito. No? Tapos mag-i-elevate yung iyong understanding by reading and practicing more of problem solving. Okay? So yun lang class, hanggang dito lang muna ang ating session. Okay, hanggang dito lang muna yung ating quick session no, ng accounting for defined benefit plan. So kung gusto niyo magpatuloy pa ito, I'm planning to upload more of quick videos, no? I guess yung quick videos na kagaya nito. Tapos yung susunod kong upload sana kung magiging successful man yung yung trial phase nitong quick videos natin, no. Gagawa ulit ako this time same topic accounting for defined benefit plan pero meron ng effect on asset ceiling. Tapos pag nagtuloy-tuloy pa, pag naging maganda naman yung resulta ng simpleng proyekto ko na to, baka tapusin ko na hanggang intermediate accounting 3 yung mga quick wins. Okay? So, ayun. No?